Dasalin po natin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Ginoong Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Diyos Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Naritong alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nakatawang tao. At tumira sa gitna natin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Maria, Ina ng Diyos. Nang kami dapat nakinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagkapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Ang ating pong tagapagdiwang sa misang ito ay si Reverendo Padre Francis Roy Madarang. Magsitayo po ang lahat. Nuestra Señora del Paz, y buen viaje, ika'y talang nagnilingning sa aming paglalakbay. Samahan mo palagi ang iyong mga anak sa buhay na aming tinatahan. Nuestra Señora de la Paz y buen viaje, tunay na bansak sa'yo'y inanang simbahan. Huwag mo pong tulutang manaligang kasamahan sa bayan mong hirang o inang mahal. Ialay natin ang misang ito para sa kagalingan ng lahat ng may sakit, lalo na ng may COVID-19, sa paghupa ng pandemya sa buong mundo, at sa ikapapayapa ng mga kaluluwa ng yumao nating mahal sa buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos.
Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan. Sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin. Sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, sa mamapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Maawa ka. Ikaw na nag-aalis Ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang iyong mga anak ay magkamit ng paglingap ng mahal na Birheng Maria at pakundangan sa Kanya ay mahango ang tanan sa lahat ng masama at maging dapat sumapit sa ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito, pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin, na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos, na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Hallelujah, 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 hallelujah,
ng grasya. Pinili at hinirang ka ng Diyos, sinagip sa tanang sala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Padre. Kahit napakaliwanag pa po sa labas. At magandang gabi din po sa lahat ng ating nakakasama sa ating pagdiriwang sa gabing ito sa pamamagitan ng ating live streaming. Ang narinig natin sa mabuting balita ngayong araw na ito ay isa sa pinakamahirap na habilin ni Jesus sa atin. Ang ibigin ang ating kaaway. Sino ba namang tao ang iibig sa kaaway? Sino ba namang matinong tao na gagawan ng mabuti ang nakasakit, nanira, nagtaksil, at maaaring gumawa ng isang malaking kamalian sa ating buhay? Pero alam niyo mga kapatid, kung iisipin din natin, ano nga naman din ang nagawa sa ating buhay noong naghiganti tayo? Noong ginawan din natin ng masama ang kaaway natin. Noong hindi tayo nagpatawad. At noong pinutol natin ang ugnayan natin sa taong nakaaway natin. Ano nga din naman ang napala natin? Di ba't mas lumiit ang mundo natin? Makakasalubong mo pa lang, liliko ka na. Makikita mo pa lang, tutungo ka na. At kapag nasa isang lugar kayo, hindi mapakali ang iyong sarili. Di ba't mas kumaunti ang taong nasa paligid natin? Di ba't mas nagkaroon tayo ng masamang loob? Di ba't hindi naman tayo naging payapa sa ating kalooban? Di ba't hanggang ngayon ay hinahabol tayo ng mabigat na pakiramdam sa ating kalooban? Sa pagtuturing natin sa kaaway, nakaaway, sa totoo lang,
mas pinahihirapan lamang natin ang ating sarili. Ngunit noong mas pinili nating ibigin ang ating kaaway, ang magpatawad, ang suklian ng kabutihan ng masama, ang maging mabuti sa umaaway sa atin, di ba't ang totoo naman talagang pinalaya natin ay yung ating sarili? Sa kalungkutan, sa kabigatan ng kalooban, at sa pagsisisi. Mas pinaluwag natin ang ating kalooban at mas naging malaya tayong kumilos na hindi na kinakailangang tumungo, laging may inaalala at laging may galit sa kalooban. Ang habilin ni Jesus kung tutuusin ay tulong sa ating mga tao na maging mas magaan ang ating paglalakbay sa mundong ito sapagkat ang pag-iipon ng kaaway sa buhay ay nagpapabigat ng paglalakbay natin sa mundong ito. Maaaring kung minsan sa laki ng nagawa sa atin ng kaaway natin ay talagang mahirap suklian ng kabutihan o patawarin siya. Karanasan natin yan, hindi natin matatanggal yon. Ngunit kung malapitan din nating titignan, ang tanging paraan lamang upang mapalaya natin ang ating sarili sa sitwasyong ito ay ang piliing maging mabuti kaysa tapatan ng masama pa ang gumawa sa atin ng masama. Mga kapatid, nagiging mahirap ang habilin na ito sa atin ni Jesus dahil mas madali naman talagang maghiganti at ituring na lang na kaaway ang gumawa sa atin ng masama. Mas madali yun. Ngunit kung titignan natin ng malapitan, madali nga, pero mas pinahihirapan lamang natin ang ating sarili. Sapagkat kinukulong natin ang ating buhay sa galit, hindi pagpapatawad at sama ng loob. Totoong mahirap mahalin ng kaaway. Lahat naman tayo. Kahit yung pinakabanal siguro na santo, hindi naging madaling magmahal ng kaaway. Ngunit kung susubukan lamang natin sa tulong ng lakas ng Diyos, mapapalaya natin ang ating sarili. Magiging magaan ang ating paglalakbay sa mundo at magiging masaya tayo. Hindi ko alam kung sino sa atin dito ang meron pa rin hanggang ngayon ay hindi pinapatawad sa ating buhay. 5 taon, 10 taon, 15 taon, 20 taon. Di ba nandyan pa rin naman sa kalooban yon? Hanggang ngayon, hindi natatapos. Kaya yung sinasabing habilin sa atin ni Jesus na mahalin yung kaaway, sa totoo lang, tulong yun sa atin na mga taong naglalakbay sa mundong ito. Sapagkat ayaw ni Jesus na nahihirapan tayo sa paglalakbay dito sa mundo. Gusto niya hanggat maaari ay binibigay niya ang pagkakataon, ibinibigay niya ang mga habilin na ito upang tulungan tayo na pagaanin ng paglalakbay sa mundong ito. Napakarami na nating iniisip, napakarami na nating pinagdaraanan sa mundong ito, huwag na nating dagdagan ng hindi pagpapatawad, ng pagdadala sa kalooban ng sama ng loob. Sapagkat ito ay papatong pa sa dinami-dami ng ating iniisip sa araw-araw. Mahirap ito mga kapatid, hindi naman sinasabi ni Jesus na madali, wala naman siyang sinabi. Pero ito yung paanyaya niya sa atin, ibigin ang kaaway. At kung ating susubukan, sa tulong ng Diyos, makikita natin kung ano ang epekto nito, kung paano pinapagaan nito ang ating paglalakbay sa ating buhay. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ito yung hilingin nating biyaya, na makita natin ang kahalagahan
ng pagmamahal sa kaaway, at hindi lamang doon sa mga taong kaibigan natin, malapit sa atin, at makagagawa ng mabuti sa atin. Ito yung ating panalangin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Amen. Magsitayo po ang lahat. Panalangin sa Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, ang Birhen ng Antipolo. Masintahing Ina, sumasamo at dumudulog kami sa iyo. Tulungan mo kaming magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga grasya at pagpapalang ipinagkaloob niya sa amin. Sa tulong at awa mo, lingapin mo po ang mga naglalakbay, lalo na ang mga mangingibang bansa, upang maluwalhating makarating sa kanilang paroroonan. Kami rin pong lahat ay iyong gabayan at akayin sa aming paglalakbay sa buhay, sa aming pagtahak sa buhay na puno ng pag-aalinlangan at pangamba. Pagkalooban po ninyo kami ng lakas at tapang, na tahakin ang landas ng iyong mahal na anak. Mahal na Ina, lumalapit po kami sa iyo. Nadulutan mo na mapayapang kalinga ang aming tahanan. Tulungan mo po kami na maitaguyod ng maayos at matuwid ang aming pamilya. Sa aming paglalayag sa buhay, palakasin at patatagin mo ang bawat isa sa amin na makabuo ng isang pamayanang pinaghaharian ng iyong mahal na anak. Naway sa tulong at biyaya mo, mahal naming Ina, kami ay kupkupin ng iyong mahal na anak at ilagay niya kami sa ilalim ng kanyang pagkakandili, at huwag kaming iwanan sa aming paglalakbay sa buhay, lalong-lalo na sa oras ng kagipitan. Sa pamamagitan mo, Inang mahal, pagpalain at tangkilikin mo po ang aming paglalakbay upang mabuhay kami sa kapayapaan at marating namin ang kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, Ipanalangin mo kami. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Diyos ay iyong kaisa. Bukod na pinagpala sa tanang anak ni Eva, handog ng bayan, iyong ginigiliw, ang alak at tinapay, idalangin pabanalin ng Ama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Diyos ay iyong kaisa. Bukod na pinagpala sa tanang anak ni Eva. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lingapin mo ang mga alay at panalangin ngayong ang mahal na ina ng Diyos ay ginugunita upang maging kalugod-lugod sa iyo ang mga ito at magdulot sa amin ng tulong at kapatawaran mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis naming Santo Papa at ni Francisco na aming Obispo,
Sinoli ang kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Ngayon ay tumawag tayo sa ating Ama sa langit. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ibahagi po ninyo ang kapayapaan sa bawat isa.
sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Sa iyong mga paanan, O Jesus, ako'y nagpapatira pa. At aking inihahandog sa iyo ang aking pagsisisi, na iyahayag ng aking puso, na ibinaba ng karalita at kawalan, at kabanalang iyong taglay. Ikaw ay aking sinasamba sa sakramento ng iyong pagmamahal. Aking hinahangad na ikaw ay patuloyin sa akin nagdaralitang kalooban na ilalaan ko sa iyo. Habang aking hinihintay ang kaligayahang dulot ng pakikinabang sa iyong katawan, aking hinihiling na ikaw ay tumuloy sa akin. Halina, Panginoong Jesus, manahan ka sa akin, na walang ibang hinahangad, kundi ang makapiling ka. Yakapin nawa ng iyong dalisay na pagmamahal ang aking buong pagkatao, at ako'y samahan sa buhay na ito hanggang sa yugto ng aking pagpanaw. Sa iyo ako'y naniniwala, sa iyo ako'y umaasa, at sa iyo ako'y nagmamahal. Amen. Orasyo Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at pamagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay.
Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagkadya kami ng iyong mapaghilom na kamay. Mula sa takot sa karamdaman at kamatayan, itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, patatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagkadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang, ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, ay maging dapat nawang magkamit ng iyong kaloob na pagtubos sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo't mahalin ng Diyos at ang kapwa. Salamat sa Diyos. María, bella estrella de Antipolo, encanto del Señor, y aclama nuestra voz. En Filipinas, reina, manda en ella y en cada corazón, cantos de triunfo y loor. Oh Filipinos, no ceses de entonar, la que atrajo a Dios, que es nuestra reina.